Mga kapatid, muli ko po kayong iimbitahan upang dalhin ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Let us open our Bible in the book of Matthew regarding about life. Amen. Matthew chapter 5. Pagpasensyahan nyo na matagal ako magbuklat. Di ko Bible to eh. Niram ko lang. Naiwan ko po yung Bible ko. Normal ba yun? Yung nakakaiwan ng Bible. Matthew chapter 5, verse 14. Ayan. Verse 14 to 16. But we will focus on verse 16. I think this is ESV. ERV. May ERV na pala ngayon, easy to read Bible. But we will go for King James or NIV, it's fine. Ayan. Sabi dyan, sige, dito natin basahin sa King James. ERV yung Bible ko. Sabi niya, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill that cannot be hid." Diba? Tayo daw ay mga ilaw na hindi natatago. Diba kasi yung kandila, yung mga ilaw, pwede mong takpan, pwede mong, diba? In verse 15, "Neither do men light a candle and put it under a bushel." Sino ba naman yung magsisindi ng kandila at itatago? "But on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." Last verse, and this is will be focused. "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven." Praise the Lord. May I ask Brother Gander to lead us in opening prayer? Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, we thank you so much, Lord, for this day, for your blessing, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. I-bless niyo po ang gagamitin mo sa umagang ito. Panginoon, Sister Franz, i-guide mo siya, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ng kanyang buhay, O God. Hallelujah. At i-bless niyo po ang bawat isa na makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. We give you all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak na may pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. We are the light of this world. And that is, hallelujah, by glorifying you in the name of Jesus. Amen. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. In this book, mga kapatid, and sa mga testimony na ating narinig, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for speaking to us with a confirmation, mga kapatid. Sa mga testimony kanina about life, so salamat sa Panginoon dahil kinonfirm niya po yung salita niya sa umagang ito sa bawat isa sa atin. And let me speak with you with the title, Living a Life with Legacy. Yan. Kanina, ang daming testimony about namatayan si Nanay Marmy. It's our deepest condolences po, Nanay Marmy, to the family. We're very sorry for your loss. Talagang napakahirap ng mawalan ng mahal sa buhay, mga kapatid. Nung nabalitaan ko, mga kapatid, yung nangyari kay Brother Alex, parang nag-rewind lahat yung nangyari sa akin sa father ko, mga kapatid. So, it's hard, mga kapatid, na hindi ka man lang nakapagpaalam ng maayos, di ba? Hindi ka man lang sila nakausap. So, mga kapatid, sa buhay natin, hindi natin sure kung kailan tayo mawawala. Tama ba? Walang makapagsasabi sa atin, napakapalad ni King Hezekiah, mga kapatid, amen, na nasabihan siya ng Panginoon. Sana tayo din, di ba, mga kapatid? Kaya palagi tayo, mga kapatid, maging malapit sa Panginoon, lumapit sa Kanya, para makita natin, mga kapatid, ang ating mga buhay. So, in this, mga kapatid, scripture, I'll focus on Matthew 5:16, that let your light so shine before your good works and glorify your Father, which is in heaven. And we are talking about the legacy that is for everyone. Amen? Lahat tayo, pag narinig natin yung salitang legacy, ano yung naaalala natin? Di ba naaalala natin kung ano yung ipapamana natin?
kung ano yung magiging bukas kapag nawala tayo. Ano nang mangyayari sa ating pamilya kapag tayo ay lumisan, mga kapatid, o kapag iniwan na natin sila. But let me tell you today na ganun pa man, na kapag pinag-uusapan natin ay legacy, palagi nating iniisip yung ipapamana natin from generation to generation, mga kapatid. But in the Bible, mga kapatid, in God's kingdom, our legacy means to impact or an impact to all that we encounter. Ano yung mai-share natin, ano yung maipapakita natin, ano yung magiging buhay natin sa harapan ng marami. A godly legacy is not limited to bloodlines. Mga kapatid, hindi lamang ito sa ating mga anak, hindi lamang ito sa ating mga relatives, hindi lamang ito, mga kapatid, sa mga nasa pamilya natin, mga kapatid, but is an eternal, spiritual, and that's meant to overflow beyond borders, races, ages, and backgrounds. Ano man yung tinapos mo, ano man yung pagkatao mo, kalagayan mo, naging trabaho mo, sino ka man, mga kapatid, lahat tayo ay may iniingatang pangalan. Amen? Lahat tayo ay may iniingatang integrity sa buhay natin. So legacy isn't just what you leave behind, but what you leave within others. Ano ka ba sa harapan ng iba? Ano ba ang naging buhay mo? Naging parte mo, amen, sa marami. It's the faith that you share, the love that you give, the truth that you stood on, and the example that you set. Amen? Mga kapatid, pag pinag-uusapan po ay pamana, hindi lamang po ito yung ating last will and testament. Amen? So sabi po ng Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Grabe, di ba, mga kapatid? Hindi lang doon sa anak mo, sa apo mo sa tuhod, sa sakong, bumbunan, o kusan man, mga kapatid. Pero sa mga tao, mga kapatid, na iyong nakasalamuha. Amen? God calls us to live more than material wealth. Sino narito may raming naipon? Sama daw ng... Ay, yan ang ipapamana mo. Ano pa? Ganda lang ang meron ako, Sister Franz. Yan lang din yung ipapamana mo. Diba? Mga kapatid. So, sana, mga kapatid, it is a waking, mga kapatid, o a wake call, mga kapatid, or an eye-opening call for everyone that we are to leave a spiritual inheritance that touches many generations and many lives. Ako, mga kapatid, ayoko syempreng maiwan lang yung mga anak ko ng... Syempre, maganda naman yon. Meron kang maiiwan kapag wala ka na. Amen? Yung meron silang mapasisimulan, pero mas maganda pa rin na kapag iniwan mo sila, hindi sila mukhang kawawa. Amen? Hindi yung para silang mga palaboy, mga kapatid, kapag iniwanan natin sila. Amen? A legacy, it's not just what you leave for people, but what you leave in them. People often think of legacy is in terms of wealth, accomplishment, or reputations, but biblical legacy is about faith, obedience, and eternal impact. This is somewhat an assessment of our spiritual life, mga kapatid. Sana po, mga kapatid, ay ipahiram nyo sa akin panandalian ang inyong mga tenga bilang bahagi ng ating, amen, salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa umagang ito. Praise the Lord. There are people in the Bible who set a biblical examples of legacy. Can you name, mga kapatid? Someone? Jacob. Sino pa? Job. Sino pa? Walang mali, lahat yun tama kasi yun yung iniwan sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, they set as an example. And let me share to you my research, mga kapatid. Number 1 is Abraham, the father of faith. So number 1 yun. Yung legacy niya, ang iniwanan niya ay pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi masusukat. Grabe naman, kayo ba naman ialay niyo yung mga anak ninyo? Kaya ba natin yon?
Yung madadapa nga lang, ay, madadapa. 'Di ba mga kapatid? Yun nga lang, masusugatan o aawayin ng kapitbahay, ng kaibigan, di ba, nang aaway na rin kayo. Mga nanay, di ba mga kapatid, ni ayaw natin padapuan ng lamok. Pero sasagutin lang pala tayo ng panahon. Shout out sa mga kabataan. Nung sila'y pinagdadala mo for 9 months, hindi naman ako nagrarant. Di ba? Na halos, alam niyo ba mga kapatid, mga nanay, hindi ko kayo tinatakot sa mga bagong marriage dito, bagong mga nanay dito, na kapag po ang isang buntis ay para po silang driver. Ang isa pong paa nila ay nasa, hindi sa kama, ha? Yung nanay, kasi bigla-bigla pumapreno, tsaka gumagas. So mga kapatid, nasa hukay. Pag driver ka daw, mga kapatid, pag nagda-drive ka, anytime, pwedeng may mangyari. Ganon din po sa mga pregnant mothers, mga kapatid. So, ang kalimitan sa amin, mga kapatid, ay anytime pwedeng magkaroon kami ng situation, mga kapatid, a critical situation, where mga kapatid, pwedeng buhay po namin ang maging kapalit. Let me share with you my personal testimony, sorry mga kapatid. Bago po ako mabuntis kay Joanna, inassure na po ako ng doctors ko na kapag ako ay nagbuntis, 50-50. Ibig sabihin, maaaring ako ang mawala, maaaring si Joanna ang mawala. Because I can't bear a child on my own, mga kapatid. Because of my congenital heart failure, hindi po ako pwedeng basta-basta magbuntis. Hindi po ako pwedeng mapagod, hindi po ako pwedeng umalis basta, hindi po ako, di ba, mga kapatid. Pero, the Lord, mga kapatid, hallelujah, bless me with so much, mga kapatid. Because there's nothing impossible with the Lord, mga kapatid. Amen? Walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang ibigay. Basta may pananampalataya ka, mga kapatid. Amen? Ang sabi nga, mga kapatid, kahit kasing butil ng mustasa, mga kapatid, di ba? Ano daw? Bigat. Sunday school. Di ba? Mga kapatid. So, nag-anak ako, mga kapatid. Amen. Under C-section, mga kapatid, with 6.4 pounds. Girl, mga kapatid. At hanggang ngayon, mga kapatid. At marami kaming pinagdaanan ni Joanna, mga kapatid. Sobrang iyak ako ng iyak nun sa bed because I cannot hold my child on my hand kahit na ipinanganak ko na siya. Because she has also a cystic mass in her abdomen kasing laki ng piso. Yung piso noon, hindi yung piso ngayon nakalabaw, ah. Gano'ng kalaki yung piso noon? Malaki, mga kapatid. So, I think parang 4 to 6, sabi nung doktor. So, malaki, mga kapatid. So, nagulat ako. Kasi 7 months pa lang, kinakausap na ako ng isang psychiatrist, mga kapatid, ng isang psychologist na piniprepare yung heart ko, yung mind ko, sa pwedeng maging mangyari. Na pagkapanganak ko, hindi ko mahahawakan si Joanna. Kasi pagka nanganak ka, hawak mo agad ng baby mo eh. So, yung anxiety, yung trauma, mga kapatid, hindi ko kinakausap si Pastor June. Umiyak lang ako sa bed. Pero hindi ko pinapakita sa kanya umiiyak ako. Kasi mas mahina pa loob nun sa akin. Shout out. Mas mahina pa loob nun sa akin, mga kapatid. Umiiyak lang ako. And then, I cannot hold her, mga kapatid. And then, si Pastor June po yung nagdala sa kanya sa emergency. Sinitiscan siya, ganyan. Then, chinecheck ng mga doctors if ooperahan siya. Yung salita pa lang na, ooperahan, mga kapatid. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung lakas ko. Umiyak na lang ako sa Panginoon at sinasabi ko, Lord, binigay mo siya sa akin eh. And I have my faith. I'm sorry to be emotional, mga kapatid. I have my faith, Panginoon. Yun lang ang meron ako. Wala kaming pera ni Pastor, wala kaming kahit na ano, mga kapatid. Pero isa lang ang pinanghahawakan ko, Panginoon. Ikaw yung Diyos na kilala ko. Ikaw yung nagligtas sa akin, ikaw yung nagdala sa akin sa pananampalataya. Kaya ikaw lang, Panginoon, ang kilala ko. And nagulat, mga kapatid, yung mga doctors because sabi naman nila, mga kapatid, yung cystic mass sa tiyan ni Joanna is, mga kapatid, hindi makita kung
malambot ba siya, matigas ba siya, need ba siyang operahan. And then pinapipirmahan nila ako mga kapatid for her to be able to undergo MRI. And I cannot do that anymore mga kapatid. Ultrasound lang yan ang ginawa niya. And then sabi ko, Doc, uuwi na ako. For 8 days, uuwi na ako mga kapatid. Mahaba na yun for a C-section mga kapatid. And sabi ng doktor, you need to go home to take a rest. Sabi niya, you need to go home. Iwanan mo na lang yung anak mo sa amin sa NICU. And maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Hindi po ako pumayag na umuwi mag-isa. Sabi ko sa doktor, Doc, uuwi ako kasama ng baby ko kahit anong mangyari. And then sabi ko, I confess my faith to them. Naniniwala ako na pinagaling kami ng Panginoon. Kung ako pinagaling ng Diyos, pinagaling niya na rin yung anak ko. Sabi ko sa kanila, then I will sign a waiver. I sign a waiver, mga kapatid. Could you believe that? I sign a waiver dun sa pedya niya, mga kapatid, sa loob ng NICU. Mga kapatid, habang nakatingin ako sa anak ko, pumipirma ako ng waiver. Sabi ko sa kanya, anak, sorry, di ka kayang ipagamot ni Mama, but I know the Lord, mga kapatid, has healed you. She healed you, mga kapatid. So sabi ko, Lord, hallelujah, ikaw ang may hawak ng buhay ng anak ko. Ikaw yung nagbigay sa akin ng buhay di ba mga kapatid? Binigay siya sa akin ng Panginoon, kaya pinanghahawakan ko ang kanyang buhay. Sa pananampalataya na ibinigay mo sa akin, Panginoon, magaling na siya, mga kapatid. And I go out on that, mga kapatid, hospital, carrying my faith to the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, she is now 18 years old, mga kapatid. Hallelujah. At wala man lang traces ng cystic mass sa kanyang abdomen. And pagka nagpupunta ako ng PGH, pag pina-check up ko yung mga anak kapatid niya, mga kapatid, ang tanong sa akin, nasa na siya? Buhay ba siya? Critical ba siya? Naglalakad ba siya? Nasa na siya? Ganun ang tanong ng mga pedjas and doctors sa akin, mga kapatid. And nagagalit sila sa akin kasi ibalik ko daw yung bata, baka kung anong mangyari. So sabi ko sa kanila, Doc, tumatakbo pa nga, malaki pa sa akin. To God be all the glory, I give God all the praises, mga kapatid. Kapag may pananampalataya ka, panghawakan mo yan sa Panginoon. Hallelujah, God promise. Hallelujah, na ano man ang mangyari, mga kapatid, yung pananampalatayang meron tayo, maliit man yan, nahihirapan man tayo, nagwi-wait man yan sometimes, mga kapatid. But one thing is certain again, mga kapatid. The Lord will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Palakpakan natin minsan ng Panginoon. Ganon din si Abraham, mga kapatid. Ganon din ang pangako ng Panginoon kay Abraham sa kanyang mga descendant. Amen? That He would bless all His nation. And Abraham left a legacy of trusting God even when he could not see the outcome. Ikaw ba naman, mga kapatid Ikaw mismo yung papatay sa anak mo. Okay na lang sana kung dadalhin mo sa isang lugar, hayaan mo na lang siya, parang pusa no? Pababayaan mo siya. Hindi nga, come to think of it, mga kapatid, yun nga lang Mga kapatid, ooperahan naman yung anak ko, isa-surgery naman, for good naman, in benefits of her. But mga kapatid, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, ano man yung maging sitwasyon natin sa buhay natin, katulad ni Abraham, kapag pinangakuan tayo ng Panginoon, pagkatiwalaan natin siya, mga kapatid, i-level up natin yung pananampalataya natin. Hindi man natin nakikita yung bukas, hindi man natin nakikita yung pinakasagot at resulta ng pananampalataya na meron tayo. Hallelujah! Ihakbang lang natin yung pananampalataya na yun, mga kapatid. Sasagot ang Diyos. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, mga kapatid, na pagpapalain ka niya, maniwala ka, pagpapalain ka niya. Gaano man yung katagal, mga kapatid, taon ba nang bilangin nun, mga kapatid? Pero nangako ang Diyos, kapag siya ang nangako, sigurado yon, mga kapatid. Amen? Si Abraham pa lang yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Pero ang dami nyo nung binanggit kanina. So, ibig sabihin, siguradong sigurado yun. Pagpapalain din tayo ng Panginoon, kagaya nila. Amen? Hallelujah. Abraham's faith became a model to generations, mga kapatid. Hanggang ngayon, patay na si Abraham.
Amen. Siguradong pati si Isaac, patay na rin. At lalo na yung mga sumunod pa sa kanya, patay na rin. Pero hanggang ngayon, pinag-uusapan natin sila, mga kapatid. Sino ba naman ang ayaw mangyari yun sa buhay natin, mga kapatid? Na kapag sinabing, yan si Sister Jenny. Si Sister Jenny na ang mga kapatid. Yang babaeng yan, punong-puno ng pananampalataya, mga kapatid. Ayan yung laging nandoon sa health and wellness. Di ba, mga kapatid? Pero laging yan nandoon, mga kapatid, bagaman siya ay nag-a-assist sa kalusugan, naniniwala naman siya na may Diyos na nagpapagaling, mga kapatid. Amen! Hallelujah! I-level up natin ang ating pananampalataya. Amen! Let us have a legacy of faith, mga kapatid. Also like David, a legacy of worship and repentance, mga kapatid. Tingnan niyo si Haring David, mga kapatid. Hari na yon. Mga kapatid, okay lang na magusot ang damit. Amen? Alam ko namang alam niya ng istorya ni David kahit hindi ko nasabihin sa inyo to lahat, mga kapatid. Diba? Kapag sinabing, let us come into the house of the Lord, anong ginagawa ni David? Tinatanggal niya yung kapa niya, mga kapatid. Wala siyang pakailam sa sasabihin ng asawa niya, mga kapatid. Tayo, bawalin lang tayo ng asawa natin. Hindi na tayo magsisimba. Mga kapatid, ayaw lang ng anak natin mag-church, hindi lang makagising ng maaga, hindi na tayo tutuloy pare-pareho sa simbahan, mga kapatid. Pero sa David, hindi, mga kapatid. Hallelujah, kapag mag-aayuno yun, mga kapatid, nakatalukbong ng sako, mga kapatid, may mga abo sa ulo. Amen? Wala siyang pakialam, mga kapatid, kahit anong itsura niya. Pero tayo, kailangan maganda ko. Kumusta naman yung hair ko? One time ba? Pakiipit naman. Di ba? Wala namang masama mag-groom, mag-ayos. Siyempre naman dapat mag-ayos tayo, mga kapatid. Sunday ito. Ang kakaharapin natin ay hari na mga hari, mga kapatid. Diyos sa mga Diyos. Amen. Hallelujah. Dapat mag-ayos naman tayo. Pero I mean, mga kapatid, yung pagbuhusan mo ng panahon at priority, mga kapatid, ang ibang bagay, maliban sa yung puso natin na handang magpuri sa Panginoon, yung puso natin, mga kapatid, hallelujah, na handang itaas patungo sa Panginoon, mga kapatid, yun dapat ang mauna. Amen? Katulad ni Haring David, mga kapatid, talaga naman, kahit ano pang sabihin ng asawa niya, mga kapatid, o kahit na sino, kasi mga kapatid nga naman, hari siya. May katungkulan siya. Inire-respeto siya ng madami, mga kapatid. Pero alam niyo, lahat yon binaliwala lahat ni David pagka magpupuri siya sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, ano man yung daladala mo ngayon, kapatid, ano man yung nararanasan mo ngayon, ano man yung sitwasyon ng buhay mo, huwag sanang makaapekto sa pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Though David heart, mga kapatid, David flawed, mga kapatid, and David's heart for God set a standard. Bagamat siya ay may mga kakulangan, meron siyang pagkakamali sa harapan ng Panginoon, nilagyan niya, mga kapatid, amen, ng standard ang kanyang sarili, lalong-lalo na sa pagpupuri. His Psalms still minister to people for today. Ang Book of Psalms, mga kapatid, almost karamihan yan ay isinulat ni Haring David with a song and with a prayer and with praise. Diba? Sa Bible nyo lang mababasa ng maraming beses yung praise the Lord. Amen. At mga kapatid, sa Bible, mga kapatid, makikita natin sa Book of Psalms, sa buong Psalms, mga kapatid, pag binasa po natin yan, amen, ay pagpupuri sa harapan ng Panginoon. Kasi si David po ay mapagpuri sa harapan ng Panginoon. Kaya tinawag siyang diba? God's after own heart, mga kapatid. Kasi sobrang lapit ni David sa puso ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagpupuri. Sabi dito, God called him a man after God's own heart because Jesus came through his lineage also. Yan, di ba, mga kapatid? So tayo, mga kapatid, tayo yung mga anak ng Diyos. Amen. Huwag tayong mababahalam o madidistract sa kahit anong bagay na may Kasi minsan, last week, mga kapatid, nabanggit ko sa inyo, minsan tayo, pag tayo nag-church, mga kapatid, naaapektuhan nito yung emotions natin. Pag malungkot tayo, mabigat ang pakiramdam natin, di ba ayaw natin mag-church? Pero sana, mga kapatid, huwag nating
isama yung sobrang emosyon natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Ano man yung maging sitwasyon natin, mahirap man, sana lagi tayong nakikitang nagpupuri sa Panginoon. And alam niyo ba yung salitang, praise Him is the way out, mga kapatid. Praising God is our way out in any circumstances that we have, mga kapatid. Magpuri lamang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Nakahanda ang Diyos. Amen. Na tayo ay pakapuspusin. At doon siya magbibigay, mga kapatid, ng amen, ng wisdom. Amen, sa bawat isa sa atin. At hindi naman perfect si David. Katulad natin, di tayo perfect. Tama ba, mga kapatid? Sabi niyo, hindi ako si perfecto. We're not perfect, pero wag natin gawin dahilan yun. Para hindi tayo magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Because we will become perfect, mga kapatid. After na ang Panginoon ay mapuspos tayo, mga kapatid. We can do all things, mga kapatid, through Christ. Amen. That strengtheneth us, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay. Ng lahat, mga kapatid. Praise the Lord. So, gayahin natin si David, mga kapatid, with the legacy of worship and repentance. Hallelujah. Nung siya ay nagkasala, hindi siya nagtago. Mga kapatid, tayo, pag may nagagawang kasalanan, nasaan tayo, mga kapatid? Tago ng tago. TNT, tama nga naman. Di ba, mga kapatid? Minsan, nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo nagtatago, nandito tayo sa church, pero hindi tayo nagre-repent. Hindi natin inaamin yung mga pagkakamali natin, mga kapatid. Let us acknowledge, mga kapatid, that we have sinned in the sight of the Lord. Lahat naman tayo ay nagkukulang sa harapan ng Diyos. Ang maganda lang sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, nagpapakumbaba. Lumalapit sa paanan ng Panginoon, dumudulog sa kanyang paanan, humihingi ng kapatawaran, mga kapatid. Yan ang number one attitude na gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At kaya tayo, mga kapatid, ay malayang nagbubukas ng altar ng Panginoon sa mga nais lumapit sa Kanya, mga kapatid. And, mga kapatid, huwag niyo pong ma-misunderstood na yung lumalapit lang dito ay may mga kasalanan. Kasi, yung mga nauunang lumalapit dito, mga kapatid, yan lamang yung may mga mabababang puso. Amen? Mabababa ang puso na napakadali sa kanila ang humingi ng tawad sa Diyos. Kasi, sino ba naman ang lahat naman tayo kada minuto nagkakamali, di ba? Di ba? 3 nga lang GC nyo pero ilang buhay yung nasira nyo, di ba? Sino rito yung 3 sa GC? Di ba mga... pero ilang buhay ang nasisira ninyo, di ba? Mga pintasera kayo. Nahuli ko sila, sister. Praise the Lord. Di ba, mga kapatid? Pagka kayo magkaibigan, nagsama, lumabas, di ba, mga kapatid? O, ilan na yung napag-usapan yung dumaan? Di ba? Praise the Lord. Sana walang ganyan sa atin, mga kapatid. Patawarin na tayo ng Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos na boy. Lahat naman tayo nagkakasala. Sa bawat minuto, sabi nga, we have come short of the glory of God, mga kapatid. We all have sinned and come short of the glory of God. Diba, mga kapatid? So, ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala, nagkakamali sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga lumalapit sa altar ng Diyos, amen, saludo po ako sa inyo na kaya niyong i-owe up ang inyong mga pagkakamali. Palakpakan natin ang Panginoon. So let's leave a legacy of worship and repentance. Number 3 is Timothy's grandmother. Sino po ang nakabasa ng Timothy? Yan. Yan ang isa sa mga paborito kong book, mga kapatid. 1 and 2 Timothy. Because Timothy's, mga kapatid, family, mga kapatid, ay mga mananampalataya. So, yung kanyang mama na si, if I'm not mistaken, is Eunice. Yan. At ang kanyang lola ay si Luis. Tama, mga kapatid. So, actually, kinomend ni Paul si Timothy bilang isang mabuting anak ng Diyos, mananampalataya, na kung saan in-appreciate niya din yung kanyang lola at yung kanyang mama na mga mananampalataya. Because
mga kapatid, dinala ng kanyang pamilya si Timothy sa gawain ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi man tayo yung magkaroon ng ministry sa church, pero meron tayong nadala na share ng salita ng Diyos, na dadalhin natin sa Panginoon, at sila naman yung maglilingkod ng taos-puso at committed sa harapan ng Diyos, at magagamit sa gawain ng Panginoon, gaano kalaki ang naging parte natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Si Timothy ay naging napakagaling, amen, na preacher, mga kapatid, teacher, mga kapatid, at a disciple of Apostle Paul in the times of mga kapatid na kung saan si Paul po ay nagtatayo ng mga churches sa bawat lugar, mga kapatid. So, naakay ng pamilya ni Timothy siya, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. At nagamit siya sa gawain ng Diyos. Diba? Alalahanin niyo, tayo mga kapatid, sino ba yung nag-aakay sa atin? Ngayon, nasaan tayo, mga kapatid? Diba? Tayo rin ginagamit ng Panginoon sa gawain ng Diyos, mga kapatid. So let's leave a legacy of discipleship. Huwag tayong, mga kapatid, makontento lang na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Napatawad tayo, mga kapatid, ng Panginoon. At ngayon, nag-i-enjoy tayo, mga kapatid, ng Espiritu ng Diyos. Amen. Tapos doon, tapos na. Huwag, mga kapatid, pangarapin natin, i-desire natin sa puso natin, mga kapatid, na I need to be, mga kapatid, doubled, mga kapatid. Ang paborito pong, mga kapatid, operation ng Panginoon ay multiplication. Gusto niya, mga kapatid, ikaw, hindi ka lang ikaw, mga kapatid. Gusto niya madoble ka, matriple ka, dumami ka, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Nang sa gayon ay patuloy tayong magamit ng Panginoon sa gawain niya, mga kapatid. Huwag tayong makontento na tayo lang, mga kapatid, yung nakaranas, naka-experience, nakadama, mga kapatid, ng presensya ng Panginoon. Amen? Yung pamilya natin, akayin natin, mga kapatid. Share natin yung mga kaibigan, yung mga classmate, mga kapatid, ng mga kabataan. Amen? Dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Diba? Masaya ba yung youth sports fest? Oh, diba? Gusto nyo ba kayo lang yung masaya? Hindi. Oh, mag-akay tayo ng kaluluwa, mga kapatid. Sa mga nanay, diba? Araw-araw tayong namamalengke. Araw-araw tayong nakikipag-usap sa schools. Diba, mga kapatid? Magdala tayo, mga kapatid, mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Huwag lang tayo makontento na tayo lang yung nakaupo sa church. Nakakaranas, nakaka-enjoy ng presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po ay gagamitin ng Diyos sa isang malaking paggagamit, a spiritual legacy that shaped Timothy into a great leader in the early church. Di ba? Tayo yung push tayo ng push. Kailangan maging leader ako. Kailangan maging song leader ako. Hindi naman yun masama, mga kapatid. Magandang bagay naman yun. Pero, tignan naman natin kung saan talaga tayo tinawag ng Diyos. Diba? Saan ba talaga tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid? Ang inyong lingkod ilang beses na bigo, mga kapatid, sa calling ng Panginoon. Kasi lagi kong ipinipilit, mga kapatid. 20 years ago, mga kapatid, back up na ako ng church, mga kapatid. Hindi dahil maganda boses ko. May umaamin. Alam ko naman na aamin din sila. Hindi lang sila makaamin kasi takot sila sa akin. Yes, mga kapatid. Unang-una si Pastor Fred na mga kapatid, nagpipreach yan. Sabi niya, kung hindi ka para sa pagganta, huwag ka nang kumanta. Kung hindi ka para sa ministry niya, huwag mo nang ipilit. Marami akong pinagdaan ng ministry, mga kapatid. Before I go to Sunday school, usher department ako, mga kapatid. Kami yung bumabati. Tigalista lang ako ng pangalan. Sorry to use my testimony, mga kapatid. Na-amaze lang ako sa change na binago ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Na sa umpisa, magsisimula ka talaga sa maliit na bagay. Until such time na bigyan ka ng desire ng Diyos. And then, yung mas matinding discouragement sa akin, yung asawa ko na, sabi niya, huwag ka na kasing kumanta. Huwag ka na kumanta. Ano ba yan? Sintonado ka na naman.
Huwag ka sumali, huwag ka sumali. Nakakita yun ni Sister E, bumiiyak ako mga kapatid. At nakaiyak siya sa akin. Kasi napagalitan din siya eh. Dalawa daw pala kami. Praise the Lord. So mga kapatid, masakit yun mga kapatid. Pero mga kapatid, ako naman kasi mga kapatid, hindi naman dahil gusto ko lang sa ministry ng singing mga kapatid. Hindi lang naman dahil gusto ko nakikita sa pulpit. Because it's my heart to worship God, mga kapatid. Ewan ko, hindi ko alam, kailangan ko talaga sa harapan pumunta, kailangan ko talagang marinig yung sarili ko na nagpupuri sa Panginoon. Siguro dahil sa passion and longing, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Tayo, mga kapatid, huwag tayong makontento na dyan lang tayo umaawit, mga kapatid, o dyan lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, gagamitin tayo ng Panginoon. Sister Franz, syempre, asawa ka ng pastor. Calling mo yan eh. Kung may calling ako, may calling din kayo, mga kapatid. Hindi lang naman ako yung sinabi ng Diyos na, go to all the world and preach. Sino sinabihan ng Diyos? Sinong utusan ng Diyos? Ako lang ba? Pastor lang ba? Lahat tayo, mga kapatid, sinabihan ng Diyos. Sa Matthew 28, mga kapatid, go to all the world and preach and teach and share to the nation, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Kaya lahat tayo, mga kapatid, may dapat na iwanan, mga kapatid, na pamana sa marami. Kaya kung sino man yung nakakasalamuha mo, kung sino man yung nakakasalubong mo sa araw-araw ng pagpasok mo, amen? Di ba meron tayong minsan nakakasalubong na, ay bakit palaging siya yung nakikita ko? Nangungusap ang Panginoon, kapatid. Kausapin mo na siya bago pa mahuli ang lahat, mga kapatid. Amen? Hindi natin namamalayan, ginagamit tayo ng Panginoon. Bakit siya yung lagi mo nakikita? Bakit siya yung lagi mo nakakasalubong? Bakit, di ba? I-entertain mo na, mga kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon. I-share mo na yung kabutihan ng Panginoon sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao, mga kapatid. Kaya ngayon sa umagang ito, kung sino pa man, mga kapatid, tayong lahat ay ginamit ng Diyos para i-share ang kabutihan ng Panginoon. Sino pa po yung hindi nababautismuhan, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus? Gusto namin maranasan mo at masabi namin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Amen? Mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang iligtas. Kapatid, hallelujah. Huwag ka nang magpatubili pa. Hallelujah na. Ikaw ay ililigtas ng Diyos. Sino pang nais, mga kapatid, na magpabautismo sa ating Panginoon? Hallelujah, nangungusap ang Diyos sa umagang ito, kapatid. Amen. Kaligtasan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, sa akin pong example is Jesus. The ultimate legacy maker. Siyempre naman, walang tatalo sa ating Panginoon. Kaya nga siya bumaba dito, mga kapatid. Amen. Hindi lang tayo para iligtas, para ipakita sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang dapat na maging buhay natin. Amen. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, hindi siya naghangad ng maraming yaman. Ano po ba siya nung nabubuhay siya sa lupa? A CEO? Or one of the richest in the world? He is a nobody, mga kapatid. He is a son of a carpenter, mga kapatid. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Siguro naman si Jesus Christ, nung kabataan niya, naranasan niya mag-aral. 8 years old, or I think 10 or 11 years old, nagpipreach sa mga sinagoga at sa mga templo, mga kapatid. Amen. Grabe, di ba, mga kapatid? Bata, nagsishare ng word of God, mga kapatid. Praise the Lord. And then, mga kapatid, siguro naman natuto siyang mag-curve ng upuan. Mag-curve ng lamesa. Diba? Or tumulong mag-abot ng kahoy sa kanyang ama. Diba, mga kapatid? Ganyan siya, mga kapatid. Isa siyang simpleng tao. But he left a legacy that touches the world. Hallelujah, mga kapatid. Tingnan niyo po yung iniwanan niya, mga kapatid, na legacy sa kanyang buhay. In Acts chapter 10, verse 38, God anointed Jesus, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Tingnan niyo, mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil,
For God was with him. Mga kapatid, grabe mga kapatid yung iniwang example sa atin ng Panginoon. He is full of power, mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, nakakapagpagaling siya. Amen? He is doing good. Kumusta naman tayo mga kapatid? Are we doing good? Or we looking good? Praise the Lord. Diba? He left a legacy of love. In John chapter 13, verse 34, love one another as I have loved you. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Kaya nyo bang mahalin yan? Mahal ba natin yung mga yan? Sabi ng Panginoon, love one another, hindi hate one another. Love another one. And he said also, a legacy of service. John 13:14, now that I, the Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Ano? Hugasan niya pa ako? Sipahin ko yan. Ibig sabihin kasi ng pagwawash ng feet, mga kapatid, ay pag-serve. Eh tayo hindi eh. Oy, leader ako. Sumunod ka. Pakiulit. Di ba? Di ba tayo mga kapatid, kapag tayo ay nasa posisyon, minsan, piling natin, mas mataas tayo. Mali, mga kapatid. Sa church, pag nasa ministry tayo yung nagsiservice. Tayo yung nasa pinakamababa, mga kapatid. Pero wag naman kayong abusado. Ay, sabi ni Sister talaga lang, ha? Nasaan na ba itong mga leaders na to? Hinahanap lahat ng leaders. Di ba, mga kapatid? Teka lang. Diba? Kasi mga kapatid, iniisip natin, kapag tayo yung nasa pinaka-high position, mga kapatid, tayo dapat yung pinaglilingkuran. Actually, kanina mga kapatid, kaya ako naiiyak. Hindi dahil marami ako regalo. Nakakayak naman talaga yun. Pero kasi hindi ko ini-expect, mga kapatid, na may mga ganon. Natutuwa naman tayo, mga kapatid, na sabi ko nga, naalala niyo ba yung sinabi ko? I am not used to it, mga kapatid. Talaga ako used. Kaya parang pakiramdam ko, lumalaki yung atay balon-balunang ko. Huwag niyo na ulitin yun. Kaya mga kapatid, yung mga ganong bagay. Pero kasi sa atin, we do it, mga kapatid, without thinking na, di ba, sabi ko nga kanina, kahit hindi naman tayo minsan na-appreciate sa church, it's fine. Kasi ginagawa natin yon out of our love and our heart, mga kapatid, na mag-serve. Bilang pagsaserve natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, sabi nga ni Pastor Jun kanina, when he say yes to the ministry, I also yes to the ministry, mga kapatid. Hindi lang naman niya Diyos yung pinaglilingkuran niya, Diyos ko din yun eh. Kayo, hindi niyo ba Diyos yun? Di ba, mga kapatid? Lahat naman tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Naglilingkod tayo, di ba? Out of the abundance of our heart, mga kapatid. Bilang paglilingkod natin sa Panginoon. Sana ganun din tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Pag tayo napunta sa ministry, nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, maglingkod po tayo. Amen? Huwag po tayong magpalingkod sa iba, mga kapatid. Huwag po natin hahayaan na parang i-eat up tayo ng posisyon na meron tayo, mga kapatid. And a legacy of sacrifice. Grabe to sa Panginoon, mga kapatid. Yung sakripisyo ng Diyos. Hindi natin to mapapantayan at matutumbasan, mga kapatid. Biruin nyo, hinahagupit ka na, mga kapatid. Sinusuntok ka na, tinutuya ka na, dinuduraan ka na. Pero wala kang makita sa Bible. Bigyan ko kayo ng 1,000,000 kung may makikita kayong reklamo sa Panginoon. He was been beaten, cursed, mga kapatid. Hallelujah. Pero wala po kayong mababasa sa Bible na nagalit po ang Panginoon. Even, mga kapatid, nung kino-question siya, amen, sa court ng Rome, mga kapatid, wala po kayong makikita at mababasa, maririnig, mga kapatid, sa maraming preachers na merong complaint ng Diyos. Diba? Wala siyang sinabing sa mga mga namumuno, sa mga governors na hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Lagot lang talaga kayo.
May ganun ba, mga kapatid? Di ba wala? Grabe yung sakripisyo ng Panginoon. Yung times na nasa krus ka na, mga kapatid, nakapako ka na, nanginginig na yung buong laman mo, wala kang marinig, idoktor nyo ako, dalhin nyo ako sa ospital. Di ba, mga kapatid? Wala kang maririnig sa kanyang kahit na anong word, mga kapatid. Nanginginig na siya, nilalagnat na siya, mga kapatid. Kaunting buhay na lamang ang naiiwan sa kanya, mga kapatid. Pero ano yung nasa isip niya, mga kapatid? Sino yung nasa isip niya, mga kapatid? Di ba yung sakripisyong handa niyang ibigay sa lahat, mga kapatid, para lang sa kaligtasan ng lahat, mga kapatid? Amen! Hallelujah! He gave His life so that all might live, mga kapatid. Kaano yan, mga kapatid? Tayo, mga kapatid, magsasalin lang ng dugo, ayaw pa natin. Hindi ko talaga akalain yun, mga kapatid, na ganun po pala talaga yung mga nagkukulaps. Hindi ko maipaliwanag talaga, mga kapatid, yung pakiramdam. Yung naranasan ko, mga kapatid. First time ko pong mag-collapse. Grabe talaga, mga kapatid. Akala ko, hindi na ako hihinga. Praise the Lord. Ibang klase. Yung sinasabi nilang blackout, hindi po blackout. Whiteout. Namumuti yung paligid mo. Blur. Alam niyo yung sa pelikula, yung unti-unting nadidefocus yung camera sa tao. Ganun, mga kapatid. Hindi ka talaga agad black, as in wala. Ganun. Siguro para sa akin, no? Opinion ko lang kasi yun yung naranasan ko eh. So, grabe yun, mga kapatid. Paano pa kaya yung Panginoon? Siguro hindi lang 40 degrees yung lagnat nun. 50 degrees pa. Di ba, mga kapatid? Yung mga sino nakaranas dito 40 degrees na lagnat? Yan, 39. Di ba parang hindi ka na makadilat? Nag-chill ka na, nanginginig na yung buong laman mo. Ganon yung pakiramdam, mga kapatid, yung magko-collapse ka. Parang lalamig yung buong katawan mo. Sino rito yung may mga naranasan ng kinikilabutan? Yan, yung parang mag-chill ka. Yan, para mag-chill ka, kikilabutan ka, unti-unting malalamig ang buong katawan mo, mamumuti ang mga mata mo, yung paningin mo mawawala. Tapos yung tenga mo, parang merong feedback ng mic. Alam niyo yung feedback ng mic? Yung ganon. Maingay siya sa tenga, tapos nawawala yung pandinig mo. Yung lahat na nag-uusap, sa paligid mo, naririnig mo nag-uusap. Pero unti-unti silang yung bang focus, wala. Hindi mo alam kung sino yung nagsasalita, kung sino yung ano. Ang huli kong narinig na nagsalita sa akin si Rhea. Pero ang dami nag-uusap nun. Kapatid. So, paano pa kaya yung Panginoon? Di ba, mga kapatid? Paano pa kaya yung time na nararanasan niya yun, mga kapatid, na nag-chill siya, nagdidelirious siya, nilalagnat siya. Lahat ng klase ng sakripisyo na gawa na ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Paano pa kaya yung mga stripes, mga kapatid? Alam niyo po ba yung, if I'm not mistaken, 39 stripes of the Lord are representation of our healing. Yung lahat ng dugo na dumanak sa Panginoon at lahat ng hagupit na naranasan niya ay para sa kagalingan mo at kagalingan ko, mga kapatid. Kaya kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng karamdaman, pinagaling ka na ng Diyos. Sapagkat nakuha na ng Diyos yung sakripisyo, mga kapatid, sa mga latay, mga kapatid. Alam niyo naman yung kwento ni Pastor Jun, yung mga latay ng Roman, mga kapatid, yung pagpapahirap nila. Yung latay sa kanila, hindi latay ng latigo dito. Hindi diretso. May eagle's claw. Yung ano ng agila, yung kamay, yung claw ng agila, tapos may nakalagay na latigo. Yun yung tatama sa likod ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lang siguro 39 stripes yun. Diba, mga kapatid? Dapat 100 yun eh. 600 daw. Mamaya bigyan nyo to ng 600 na hataw. Diba, mga kapatid? 39 lang yun doon, mga kapatid. Ibig sabihin, 39 pa lang yung nahahataw sa kanya. Hindi niya nakinaya. Sa akin lang naman yan, mga kapatid. Sa search ko lang yan, sa pag-aaral lang.
then pumasok sa isip ko, if 39 stripes lang yung nabilang ng Bible, or more, mga kapatid, ibig sabihin, hindi niya inabot yung pagpapahirap ng mga Roman soldiers na 100. Pero bumigay na yung katawan niya. Gaanong sakripisyo yung ibinigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. I am not telling you this, mga kapatid, para lang i-stir up kayo or what. But somewhat, I want you to stir up, mga kapatid, na kung ano man yung nararanasan natin ngayon sa pagpapagal natin sa gawain ng Diyos. Minsan wala tayong pamasahe. Minsan wala tayong kasama. Minsan nahihirapan tayo sa pinansyal. But I want to tell you, yun ay parte ng ating paglilingkod sa Panginoon. Di ko sasabihin, mga kapatid, na hindi yun kasama, o wala din yun. Hindi ganun, mga kapatid. Parte yun ng paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Parte ang sakripisyo, sufferings, mga kapatid, hirap, sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! But, mga kapatid, He gave His life so that we might live, mga kapatid. He poured into His disciples His influence. He extended them beyond everything, mga kapatid, because He lived for others. Sa atin, mga kapatid, sa atin sa umagang ito, nakikita ba natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon? How we live for others? Mga kapatid, paano tayo nabubuhay? What kind of legacy are we building, mga kapatid? How do we leave a legacy to all, mga kapatid? First is your character is your legacy. Kumusta naman po tayo, mga kapatid? Amen? Kumusta po ang ating mga pag-uugali sa ating mga tahanan? Kumusta po ang ating mga pag-uugali sa ating mga paaralan? Kumusta ang ating mga pag-uugali sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya? Kamusta ang ating mga pag-uugali, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon? Sa ating mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Proverbs 22:1, mga kapatid, again, a good name is more desirable than great riches. Kahit gaano man perang makamit natin, mga kapatid, kung hindi natin iaayos ang ating mga pag-uugali, mga kapatid, tayo po ay mahirap sa harapan ng Panginoon. Amen. Pero kung tayo po ay may mabuting puso, mga kapatid, our life speaks louder than what we leave behind, mga kapatid. Amen. Napakaganda siguro, mga kapatid, na pag pinag-uusapan na tayo, pag tayo mga wala na sa mundong ito, pero ang pinag-uusapan hindi yung naiwan natin. Pero ang pinag-uusapan, yung naging buhay natin, mga kapatid, sa harapan ng marami. Kung sino tayo at ano tayo, mga kapatid, sa buhay ng iba, diba? Napakaganda, mga kapatid, na tayo po ay mamuhay authentically, mga kapatid. Amen? Genuine, mga kapatid, tayo sa harapan ng iba. People are watching our lives. Kaya ang sabi niya, let your life so shine. Hallelujah, mga kapatid. Sa harapan ng iba, mga kapatid, let our faith be real. Totoo ba na kapag tayo nagsisimba, tayo talaga yung gustong magsimba o napipilitan lang tayo? Totoo ba na kapag tayo nananalangin, lumuluhod talaga tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon na may pagpapakumbaba? Nawa, mga kapatid, ang ating mga puso ay palaging basag sa harapan ng Panginoon sa paglapit sa Kanya. Dala-dala natin yung pananampalataya na siya mismo ang nagbigay sa atin, mga kapatid, upang maipakita natin sa Kanya, mga kapatid, na tayo ay totoo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians 3:2, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Kala natin, nakaupo lang tayo dyan. Pero meron pong tumitingala sa atin. Kala natin, ginagawa lang natin yung ministry natin, pero hindi natin namamalayan. Meron na palang nagmomodelo sa atin. Ini-example na pala nila tayo. Kaya ingatan natin yung mga sasabihin natin. Yung mga magiging biro natin. Mga kabataan.
Ingatan natin yung mga nakikita ng mga mas maliliit pa sa atin. Amen? Kasi hindi natin namamalayan, umuusbong ang pananampalataya ng bawat isa, mga kapatid. Nag-uumpisa hanggat nakikita na tayo nila, mga kapatid. Our life is a message. Our life is a message, mga kapatid. So what does it says? Ano sinasabi nito? Ang sinasabi ba nito ay pag-ibig ng Diyos? Ang sinasabi ba nito, mga kapatid, ay paglilingkod sa harapan ng Diyos? O ang sinasabi nito ay tumalikod na tayo sa Diyos? Amen? Mga kapatid, sana mga kapatid, ang sinasabi nito ay buhay, mga kapatid. Ang sinasabi nito ay pagpapatuloy, mga kapatid. Hindi pag-give up, amen? Sana ang sinasabi ng buhay natin, mga kapatid, ay pagsamba, mga kapatid. Sana ang sinasabi ng ating mga buhay ay pagliwalhati sa dakilang Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah. Maging mensahe tayo sa harapan ng marami, mga kapatid. Our character, hallelujah, being real and authentic into the sight of others, mga kapatid. Let us invest into the next generation. Kung ang generation namin, mga kapatid, ay generation ng mga kapatid, serious type of generations. Napansin nyo ba? Kung kayo naman ngayong mga kabataan, medyo... Paano ba? baka mapagalitan ako rito. Oh. Ha? Sana hindi laro, mga kapatid. Sana hindi pa wala yung serious type. Sana nadadagdagan lang. Hindi nawawala, mga kapatid. Amen? So, kung matatapos na yung henerasyon namin at may papalit na new generation, mga kapatid, I hope it is doing well, mga kapatid. Amen? Huwag nating hayaan na mabaliwala yung pinaglingkuran ng nauna, mga kapatid, na henerasyon. At sana yung mga susunod na generation, makita nila yung magandang bagay sa naunang henerasyon, mga kapatid. Amen? So sana, mga kapatid, yung ating buhay, amen, ay nakikita natin na may patutunguhan na maganda sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, in Psalm 78 verse 4, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation praiseworthy deeds of the Lord. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, mababasa nyo, hindi ko na naisa-isa. Sa book, mga kapatid, of Judges, kapag nabasa nyo yung mga nauna or sa Old Testament, mga kapatid, let's says na, mga kapatid, in Old Testament, yung mga hari na nauna, amen, kapag merong sumunod na hari, hindi nila ginagaya yung buhay nung naunang hari. Bakit? Kasi nagiging idolaters. And then yung sumunod, mga kapatid, na lahi is idolaters na rin. Pero merong isang henerasyon, if I'm not mistaken, mga kapatid, pare-pareho kasing pangalan Jochebed, Josias, puro mga ganun mga kapatid Yung mga kings, di ba mga kapatid? So, nung binabasa ko yun mga kapatid, nagbago sila ng buhay nila. Nung minana nila yung kaharian, hindi na sila naging mga idolaters. Ang ginawa nila, nag-umpisa silang magpuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Nag-umpisa silang maglingkod sa Diyos ni Jacob. Amen? Diyos ni Abraham. Praise the Lord. So nagbago sila ng generation. Kung sa tingin nyo mga kapatid, na ang inyong mga descendants, ang mga nuno ninyo, ay hindi magandang example sa buhay nyo, huwag nyo na pong sundan. At kung sa tingin nyo naman na sila ay dinadala kayo sa mabuting paglilingkod sa harapan ng Panginoon, ay bay, ipagpatuloy nyo. Huwag nyo naman sanang kayo yung puputol. Amen, mga kapatid. Do you hear me, mga kapatid? Hallelujah. Sana, mga kapatid, pag naglilingkod na ng matapat ang ating sambahayan, mga kapatid, ay ipagpatuloy natin ito, mga kapatid. Huwag tayo yung maging cause and hindrances para maputol yung paglilingkod na yon, mga kapatid. Ipagpatuloy natin yung legacy iniwan ng ating mga sambahayan, ng ating mga magulang, ng ating mga ninunong, mga kapatid, na tayo ay sumasamba, naglilingkod sa nag-iisang Diyos nang may pananampalatayang matibay, mga kapatid.
Amen? Huwag nating putulin, mga kapatid. Huwag sana sa atin maputol, mga kapatid. Kung maaari, mga kapatid, sa atin magsimula at magpatuloy ito, mga kapatid. A legacy is about passing on the truth, wisdom, and love for our God. Let us be generous with love and with grace to all, mga kapatid. Don't just love those you want to love. Minsan, may mga taong unlovable. Yung hindi ka ibig-ibig. May kilala ba kayong ganyan? Marami daw. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa atin, mga kapatid, Luke 6:35, love your enemies. Do good to them and lend to them without experiencing to get anything back. Tingnan nyo, mga kapatid, Ang sabi ng salita ng Diyos, this is a command, mga kapatid. Ito po ay utos ng Diyos. Hindi tayo nag-stop dun sa love your enemies. Ang sabi, do good. Do not revenge to them. Then, and lend them without. Teka nga, maninihi lang ako. Sabi niya, expecting to get anything back. Then your reward will be, abay, mas matindi yung kapalit sa gusto mong hinging kapalit, mga kapatid. Kung may iniisip kang kapalit sa kaaway mo, huwag mo nang kunin. Yung gante, huwag mo nang gawin. Alam mo kung kasi bakit? Ang Diyos yung magbibigay sa'yo ng balik, mga kapatid. Ang Diyos yung magbibigay sa'yo ng reward. Sabi, mga kapatid, reward, hindi punishment. Pansin nyo ba yon, mga kapatid? Di ba pag may kaaway tayo, mali yun? Tingnan nyo, mga kapatid, hindi nagtotolerate ang Bible. Pero alam niya yung katotohanan ng buhay na minsan hindi talaga tayo minsan nagkakasundo-sundo. Minsan nasasaktan tayo, nagagalit tayo, nagkakaroon tayo ng kaaway. Pero anong sabi ng Biblia, anong salita ng Diyos, mga kapatid? Mahalin natin sila. Patawarin natin sila. Ibigin natin sila, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag tayong gaganti. Kasi, hindi naman sinabi ng Diyos, ako gaganti. Ang sabi ng Diyos, yung reward mo daw pag hindi ka gumante. Di ba? Kapag ang sinunod mo ay yung love, di ba? Yung doing good, sabi ng Lord, you will greatly be rewarded, mga kapatid. And you will be children of the most, hindi ka itatakwil ng Diyos. Amen? Because He is kind to the ungrateful and wicked. Tayo man din, nung nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon, di ba? Pinatawad niya tayo. Inaway ba tayo ng Diyos? Di ba? Ginantihan ba tayo ng Panginoon? Huwag nating tignan na yung nararanasan natin, mga kapatid, yung sitwasyon na meron tayo ay ganti ng Diyos. Ay, nagkasakit ako, pinalo ako ng Diyos. Nagkasakit ako, napagalitan ako ng Panginoon. Ito, tutuloy din naranas ko. Never in the history and in the book, mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay nanakit sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa kanyang mga tinawag na mga anak. But the Lord is reflecting that we are partakers of Christ's sufferings. Maaring nararanasan natin yung hirap, amen, sakit, kawalan, kagulumihanan, trials and testing. It is because, ang sabi ng salita ng Panginoon, God wants to be glorified, mga kapatid. Gusto niyang ipakita yung kapangyarihan niya sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Let us live, hallelujah, living with eternity in our mind. Hallelujah! Let us see, mga kapatid, na ang treasures na gusto ng Panginoon na ipunin natin ay yung treasures in heaven, not treasures in this earth. What we build spiritually outlives
of us? Ano ba yung buhay na ipinapakita natin sa marami, mga kapatid? Let us share our faith boldly. Mentor others, mga kapatid, and leave a godly legacy. Ipakita natin sa marami, mga kapatid. Let us walk with God daily, speak life and truth, be generous and faithful, mga kapatid. Not just with money, but also with all our time, our wisdom. Hindi ka naging matalino, hindi ka naging top 1 sa school dahil lang matalino ka. Kundi kinaloob yan ng Diyos para gamitin mo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka maraming panahon, maraming oras para lang din sa sarili mo at para sa iba, kung hindi para sa gawain ng Panginoon. You have income, you have resources and necessities. It is because the Lord allow it, mga kapatid. And He wants you to use that into the kingdom of the Lord. Hallelujah. You have your strength, mga kapatid, and the Lord anoint you because He wants you to be His disciples and mentors others. Our legacy is bigger than what we think. Ang kinakailangan mong iwanan at ipamana sa marami ay higit na malaki kaysa sa iniisip mo, kapatid. Hindi lamang pera, mga kapatid, karangyaan. Maaaring hindi man tayo famous. Amen? Maaaring wala man tayo sa posisyon. You may never write a book or build an empire, but whoever you touch, a life or a love or a someone else, mga kapatid, lead them closer to Jesus, mga kapatid. And you will left a powerful legacy. Sino man, mga kapatid, ang nais nating dalin sa Panginoon, you are living a powerful legacy, mga kapatid. Hallelujah. A powerful legacy which we are gonna see in Hebrews 11, mga kapatid. A faith, mga kapatid, of all those extraordinary people or ordinary people who left extraordinary legacies because of their faith. If you will read Hebrews chapter 11, hallelujah, a faith, mga kapatid, o whole of faith, mga kapatid. Ang Hebrews chapter 11 ay naglalaman ng mga taong ordinaryo, ngunit nag-iwan ng napakalaking halimbawa sa ating pananampalataya. Hear this, church. You don't have to be well-known. You don't have to be famous. You don't have to be a pastor or anyone, mga kapatid, in this behind a pulpit. Hallelujah. To be remembered in heaven. Hindi mo kailangan maging famous para maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Just leave a legacy that glorifies the Lord. Leave a legacy that glorifies God, mga kapatid. Magpatuloy ka lang, kapatid, sa pagbibuild ng iyong sarili sa harapan ng Diyos. We are not called to build monuments of ourselves, but to make disciples to Jesus. Your job, your home, your finances, they are only tools. Because your real calling, kapatid, hallelujah, is to live something that echoes eternity. Hallelujah. Yung umaalingaw-ngaw, mga kapatid, yung napakagandang pananampalataya. Yung naaamoy ng Diyos sa kalangitan, mga kapatid, ang iyong mabangong pagpupuri. Hallelujah. Let your life be a seed that produces fruit in every field that you walk into. Para daw tayo, mga kapatid, mga itinanim na seeds, mga kapatid, na kapag tayo ay tumutubo, mga kapatid, at nagiging puno, hindi naman po tayo yung nagbe-benefits. Marami pong magbe-benefits
at sisilong sa ilalim ng napakayabong na shadow natin, mga kapatid, ng ating mga dahon. Hallelujah. Mga tao na makikita tayo, mga kapatid, na maiimpluwensyahan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So today, mga kapatid, I am asking you, who am I influencing? Who am I building a legacy in a center of Jesus Christ? Makikilala pa kaya tayo ng mga tao na tayo ay tagapaglingkod ni Kristo? Kilala kaya tayo ng Panginoon, mga kapatid, o ng mga tao na tayo po ay may Panginoong Diyos na pinaglilingkuran? Hallelujah. In my conclusion, mga kapatid, I want to tell you that legacy is eternal. Mawala man tayo, may iiwan yung legacy na meron tayo, mga kapatid. The eternal legacy is when we stand in front of God, mga kapatid, and ask you today, once again, what did you build? Who did you impact to my kingdom? Sino na ba yung nagsabi sa atin na, salamat, sister. Salamat, brother. I am blessed with your life. Yes, mga kapatid, legacy is not measured in what's written on your tombstone, but what's written on the hearts of everyone that you live with your life. Hindi naman ilalagay sa ating mga lapida na Easternet, Cervantes, lead the pastoral care. Hindi naman yun, mga kapatid, eh. Ang ilalagay lang naman sa lapida natin kung kailan tayo nabuhay at kailan tayo namatay. Pero sa buhay ng marami na natouch natin at nagbigay tayo ng impact, doon nabubuhay ang ating pagkatao. Hallelujah. So ask yourself today, mga kapatid, kung matatapos ba ang buhay ko ngayon, Panginoon, what kind of legacy would I leave? What kind of legacy would I leave? And how can I start building a godly legacy today, Lord? Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, only one life will soon be passed, and only what's done for Christ will last. Isang buhay ang mawawala, pero maraming buhay ang mananatili kapag ang iniwan natin ay si Kristo sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, I want to live a godly legacy, oh Lord. I want my life to shine. Hallelujah. My light to shine, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to invite everyone, mga kapatid, na tayo'y tumayo at lumapit sa harapan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus.